Ilang oras bago ang deadline sa isang trade deal sa pagitan ng Canada at US, nilagdaan ni US President Donald Trump ang isang executive order Huwebes, pagtaas sa mga taripa sa mga produkto mula Canada mula 25 sa 35% ayon sa White House. Magsisimula itong ipatupad sa August 1. Ang ilang sektor gaya ng auto industry nababahala raw, lalo't lumalaki na ang gastusin ng customers at mga negosyo bago pa man ang pagbabagong ito sa mga taripa. May report si Teresa Redula. Ilang oras na lamang bago ang deadline para makabuo ng trade deal sa pagitan ng Canada at Amerika. At isa ang auto industry sa mga pinakaapektadong sektor nito. Kung tatanungin ng isang auto technician na mayroon ng higit 2 dekada sa industriya, hindi lamang mga negosyo ang apektado, kundi pati na rin ang mga nagmamaneho. Minsan ayaw ko nang isipin kasi kami na-hurt din kami, di ba? 26 na taon nang nagtatrabaho bilang auto body technician si Marlon Viaje. Sa tagal nang nag-aayos ng mga sirang sasakyan, kilala na raw niya hindi lang ang mga klase at brand, kundi pati na rin ang halaga ng mga pyesa nito. Aniya hindi raw maipagkakaila ang paglobo ng mga presyo sa mga nagdaang buwan. Really went up. For a small pipe like this, you don't want to pay $300, right? Small parts like $300, and it's only metal. Kung ako, I'm not gonna pay, but customer, they don't have choice. They need it. Isa ring halimbawa nito ang nakakahon pang pinto ng sasakyan na kinailangan nilang bilhin sa Amerika. Yung sa system namin nakalagay na 975, tapos nung in-order ko is 1210. Itinuturong dahilan dito ang patuloy na trade war sa pagitan ng US at Canada. Kaya ang mga manggagawa maging mga kliyente, naghahanap na rin ng ibang paraan para gumaan ang gastusin. So auto body parts, yung fender, yung hood, tapos galing sa US, wala silang stock dito sa Canada. So order na nila sa US yun. Tapos yung 20% na tariff na yun, di nila pinapakita sa invoice yun, pero naka-add na. Kaya minsan pag nagsisearch ako ng order ako ng parts, dito may mura pero hindi sila nagsisip sa Canada. Sa US naman, nagsisip sila double the price. Tapos yung mga client natin, talagang pinupus nila kami gumamit ng second hand na parts. Minsan sa sobrang mahal, kasi nga sa tariff na ng industry ngayon, minsan yung mga tao gusto nila lang paggawa instead na palitan. Tapos minsan nagsisearch na lang ako ng kung anong murang parts. Ayon sa White House, tunay ang deadline, ngunit mayroon pa ring oras para makabuo ng kasunduan. Tomorrow, August 1st, the reciprocal rates will be going into effect. If more deals are cut between now and midnight, I will never count out the president. You've seen him do it before. He cut 3 deals in one day very recently. So we'll see what happens. Patuloy ang diskusyon sa pagitan ng Canada at US. Negosasyong tinawag ni Prime Minister Mark Carney nitong Miyerkules na complex, comprehensive, and constructive. Matatanda ang nagbanta si Trump na papatawan ng Canada ng 35% taripa sa lahat ng goods na hindi pasok sa CUSMA Free Trade Agreement simula Biyernes, na may 50% levies sa copper imports, bukod pa sa kasalukuyang taxes sa steel, aluminum at autos. If we had an early deal, if we had a deal that essentially eliminated most tariffs, we think we could avoid a full recession. We could see, a much better second half of this year. And that also links to a renegotiation of the North American trade deal. If we don't have that and we get into a more dire scenario where we have permanently higher tariffs, that could be very damaging to the economy, both short-term and medium-term. Ayon sa federal government, tinatrabaho na nilang makuha ang pinakamabuting deal para sa Canadians at patuloy ang negosasyon para maabot ito. Teresa Redula, Omni News, Toronto.